Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kakibat. Ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng SC rejects TRO of Senator De La Rosa and DOJ ordered manhunt at ngayon ang SC or Supreme Court ay nireject ang inihain na TRO o Temporary Restraining Order ni Senator De La Rosa at ayon sa DOJ, maaari na siyang arestuhin ng NBI at iba't ibang enforcement agency. Yan. So ito yung ating tinunghayang issue na ngayon na kung saan ay itong inihahain ni Senator De La Rosa na TRO, Temporary Restraining Order, sa Supreme Court na nais niya na temporary i-halt muna yung pang-aresto sa kanya ng ICC ay nireject ng Supreme Court. Ngayon yung DOJ ay nagpahayag na maaari nang arestuhin o nag-order na ito sa NBI, DOJ, PNP na maaari nang arestuhin si Senator De La Rosa. Yan. At nangutos na DOJ sa NBI at PNP at CIDG na arestuhin na si Senator De La Rosa dahil sa may tuturing na siyang fugitive sa batas mula sa ICC warrant o arrest na inihain laban sa kanya dahil sa dito sa pag-reject ng TRO na inihain niya sa Supreme Court. Yeah. Ngayon, yung PNP tracker, according to PNP Chief Nartates, ay tatalima sa pag-aresto sa kanya. Ang CIDG ay naghihintay na lamang ng go signal ng PNP Chief Nartates. So nananawagan din si PNP Chief Nartates na sumurrender na si Senator De La Rosa. So ang PNP ay sila ay handa na para arrestin si Senator De La Rosa. So nagbabala ang DOJ sa magkakanlong kay Senator De La Rosa na mananagot sa batas. Ngayon ang ating Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng SC rejects TRO of Senator De La Rosa and DOJ ordered manhunt ay we hope ang hakbangin na ito ay tunay na nagpapahira ng patas na hustisya laban kay Senator De La Rosa at hakbangin ng ating pamahalaan. Yan. Sana itong naging desisyon ng SC at ginagawang hakbangin ng pamahalaan ay ito ay tunay na pagpapairal ng patas na hustisya ng ating pamahalaan in implementing justice against Senator De La Rosa in serving warrant of arrest. Yan, at pag-reject diyan sa TRO na inihain niya. So, ang karapatang pantao ni Senator De La Rosa ay inyong respeto sa pag-serve ng nasabing ICC warrant of arrest at sundin din ang legal process in appearing suspect. Sana yung karapatang pantao ni Senator De La Rosa ay respeto ng ating pamahalaan. At hindi lamang yan, ang iba't iba pang mga remedy sa usaping ito ng ICC warrant o iba pang mga maaaring ihain ng kampunya at ng kanyang mga abogado ay sana ito ay dingin pa rin ng ating pamahalaan o anumang mga dapat na hakbangin pa na dapat maaaring gawin. In this case, yan, in fair justice implementation. So ang panig ni Senator De La Rosa ay patuloy sa pagdepensa ng legal mula sa kanyang legal counsel. So we hope ay kanilang mayain sa pamahalaan ang wastong dapat mangyari on the legal process in ICC warrant. Yan.
At so yung ating ding boses sa ating pamahalaan na sana ay aside from yung karapatang pantao dito sa nangyayaring ito na nireject na kung i-serve yung warrant of arrest, so may karapatang pantao na dapat na ito pa rin. But aside from implementing yung pag-serve ng warrant of arrest at ibigay yung karapatang pantao ay yung ating boses na sana ay sundin ng nung Supreme Court yung tunay na proseso kung yun ang dapat na sundin yung pagme-member sa ICC bago implement yung kanilang pag-i-issue ng warrant. So yun yung ating paningin na wasto na dadaanin sa wasto dapat yung pagproseso bago arestuhin itong mga inihabla sa ICC. Kasi sa ngayon ay ang ating paningin, dapat magmiyembro muna sa ICC at yun ang pinakamahusay na proseso para wasto ang ating hakbangin. Kasi kung hindi wasto ang susundin na hakbangin, ay ito ay hindi magandang pagtupad ng justisya. Hindi patas yung justisya diyan at hindi magandang pagsunod ng pamamairan ng mabuting pamahala, especially equal justice. Ngayon, kung ito yung wasto, so sama tayo diyan. Pero kung hindi, sana sundin yung wasto para hindi rin gayahin yung mga yung paghabol sa kanila na sa paningin ng lipunang Pilipino ay hindi sumunod sa wastong pagpapairal ng hustisya at gobyerno ng mga nakaraan. Kaya sila inaihabla for crime to humanity kasi nga mayroon silang hindi sinunod na mga sa paningin ng lipunang Pilipino. Pero kung ganoon pa rin ang gagawin, within this kind ay hindi wasto rin ang gawin ng ating pamahalaan. Kung ito naman yung wasto, sa paningin nila without membering uli sa ICC, so be it. Pero kung hindi, sana hindi naman yun yung prosesong gawin. So may mga ibang remedy na pwede pang ihain sa ating Supreme Court para dyan. So sana ay ma-impose yung tunay. So muli sundin ang pamahalaan ayon sa ating Panginoon Diyos at nagpapairal dapat ito ng mabuting pamamahala at may gabay ng Diyos mula sa patas ng hustisya. So naway ang ating pamahalaan ay nagpapairal ng mabuting pamamahala at patas ng hustisya. Magabayan kayo ng Diyos sa pagpapairal nito. So dapat tayo ay sumunod sa pagpapairal sa pamahalaan ayon sa ating banal na Panginoon Diyos. Subalit dapat yung pamahalaan ay papairal ng mabuting pamamahala at hustisya. Nagagabayan siya ng Panginoon Diyos. So dalangin natin ang gabay ng katarungan ng banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo sa pamahalaan sa pagpapairal nito ng pure justice. Naway maghimala din siya para sa pagpapairal ng pure justice sa basang ito mula sa isyong. Sana magbigay siya ng himala na nagpapairal ng pure justice yung ating pamahalaan. So yun. Ano man ang kanyang sign o ano man ang kanyang gabay sa pagpapairal ng pure justice ng pamahalaan. So yun. Para nagagabayan niya ang lipunang Pilipino, ang pamahalaan, how it will implement fair justice kung ito nagkakamali sa paghimalaan niya. Kung basto, tulungan niya. So yun. Yun ang ating dalangin sa ating banal na Panginoon. At ang lipunang Pilipino ay hindi naliligaw sa pagsuporta sa pamahalaan, lalo na yung di eksperto. So kaya dapat yan ay pinaliliwanag ng eksperto para hindi naliligaw lipunan kung paano sila suporta sa pamahalaan, how it implement the justice. Kasi kailangan natin sumunod sa pamahalaan, pero kung mali naman ang pinapa-implement nito, so yun ang mahirap nito. Diba? So ito ay mayroong kakibat ang ating pananampalataya sa pagsunod sa ating pamahalaan. So kaya yung ating pamahalaan ay magabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo sapagkat sila ay nasa sa ilalim ng pag-ahari nito ng kanyang pangyarihan. Ay tinalaga ng Panginoon Diyos. So, magabayan kayo para magpayari ng patas sa justisya. So mali-maliwanagan naman nila Santa Maria sa bayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao. Payari ng patas ng justisya,
karapatan ng tao, huwag iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamalan. Pagpusuportahan natin yung mabuting pamamahala, pag-upera ng batas ng justisya, karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatang ng tao. Sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, na may maunlad, mapayapa, at ayon sa karapatan ng ating buhay. Muli, sana nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotions sa linggong ito hinggil sa karapatang ng tao at ating tinunghayan mula dito sa isyong ito ng pag-reject ng Supreme Court ng TRO ni Senator De La Rosa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.